So, yun guys, magandang gabi sa inyo. So, ngayon, ang pag-uusapan natin is about STP or Spanning Tree Protocol. Okay, so, ano nga ba yung Spanning Tree Protocol? So, yung Spanning Tree Protocol is a network protocol that prevents loop in a redundant network or redundant switches. So, gaya nito, si switch 1 natin, connected siya sa switch 3 at switch 2. Ganon din si switch 2. Ganon din si switch 3. Diba? So, redundant yan. Dahil, meron silang multiple path. So, ngayon, ang nangyayari kasi, kung wala tayong spanning tree protocol dito, which is to prevent loops, ang mangyayari kasi niyan, ang behavior kasi ni switch is mag-forward or mag-broadcast ng traffic. Okay? So, ngayon, kung si switch, ano ito, switch 1, itong PC, nag-generate ng ARP request or gusto niya malaman yung MAC address ng isang device, po-forward niya yun kay switch 1. So si switch 1, nakikita niya, broadcast yun, ipo-forward niya yun sa lahat ng port niya, bukod dun sa origin port o kung saan nanggaling yung frame. Okay, so po-forward niya dito kay switch 2, papunta kay switch 3. And then, palit tayo ng kulay. And then, si switch 2, forward niya yun kay switch 3. Bukod lang dito, hindi niya yan dito. Ngayon, si switch 3, nakareceive siya kay S1 ng frame, forward niya rin yan dito. Tapos dito. Pati yung na-receive niya dito kay switch 2, forward niya rin yan dito. So, may dalawang frame na agad na na-receive. Halimbawa, itong PC na to. Dalawang kopya ng frame. Okay, so balik tayo. Pink naman. So, mangyari, may na-receive na naman si Firewall, may na-receive si switch 2, tapos may na-receive din si switch 3, galing kay switch 2, diba? Nagpasahan sila, ayan o. forward yan ngayon ni switch 2 kay switch 1. Ganon din si switch 3, forward niya kay switch 1. So, ngayon, yung si switch 1, makaka-receive siya ng frame na nanggaling sa magkaibang port. So ngayon malilito siya ngayon kung sino sa dalawang port na yun yung gagamitin niya pang forward ng traffic or ng frame. So mangyayari, malilito siya, ifo-forward ulit yan ni switch, ifo-forward naman yan ni switch dito rin, ayan, bumalik lang, bang. Tapos dito sa PC, i-drop ni PC yan kasi yung laman ng frame na pinasa ni switch is yung MAC address at IP address na itong PC. Halimbawa kasi nag-ping si PC1 natin dito kay PC2. Ngayon, si switch 2 at switch 3 naka-receive sila ulit. So, forward na naman dito kay switch 2. Ngayon, si switch 2, forward niya rin kay switch 3. So, umiikot-ikot lang yung frame ng traffic. Nagkakaroon na ng network loop. Nakikita nyo, paikot-ikot lang. Hanggang sa, ang mangyayari na is magkakaroon na ng loop. Okay, so ang indication na may loop na nangyari is pagkatapos nyong tanggalin yung spanning tree protocol is multiple ARP. Okay? Multiple address resolution protocol, hindi na natatapos. Then nagdo-doble yung yung nale-learn ng MAC address ng switch. Halimbawa, si switch 2, na-learn niya yung MAC address ni PC1 na dito niya pwedeng kunwari si switch 2, na-learn niya yung MAC address ni PC1 na dito niya pwedeng reach sa port 1, dito sa port 1 niya, doon niya pwedeng ma-reach yung MAC address ni PC1. Pero dahil naglo-loop yung traffic or yung frame, nakaka-receive din siya dito kay switch 3 ng frame na ang laman ay MAC address ni PC1. So mali-learn din ni switch 2 or i-update niya yung yung kanyang CAM table na itong MAC address ni PC1 is dito niya marireach
sa FA02 na to. Yan, dyan. So nagkakaroon ng unstable MAC address table at nagkakaroon ng MAC address flapping, yung parang nag-on and off yung yung learning ng switch, kasi makaka-learn siya ng MAC address sa port na to, tapos makaka-learn din siya ng MAC address dito. So tuloy parang on and off, update. Tapos ang mangyari, yung mga frame na yon, yung umiikot dito ng mga frame kasi naglo-loop na, di ba? Ano yan, nag-amplify yan. Okay, so dumadami yan. Tapos nagkakaroon ngayon ng broadcast storm. Yung broadcast storm na yon, magkukos yan ng ng network congestion, or mag-down yung network mismo, kasi magkakaroon itong mga switch na to, magkakaroon doon ng CPU hike. Okay, and then yung mga memory usage tataas lahat. So yung connection between mga end devices, wala na, hindi na nila marireach yung isa't isa, kasi sa background may nangyayari dito, di ba? Sipin nyo, ito bagyo, tapos ito yung dalawang tao, hindi sila makakapag-usap, di ba? Hindi sila makakapag-usap kasi dadaan sila sa bagyo. So ganun yung pinaka-analogy natin. So may nangyayaring bagyo dyan dahil wala tayong spanning tree protocol. Okay, so ngayon meron tayong spanning tree protocol dito kasi by default naka-enable yan. Okay, so sa gamit natin ngayon is Cisco Packet Tracer. So ang naka-enable dito na spanning tree is, yung default is ito, spanning tree per VLAN spanning tree. Okay, so wag nyo na muna intindihin yan. Ang maganda ang importante dito yung general idea kung ano yung spanning tree protocol at paano siya makakatulong sa redundant switches connectivity natin. Okay, so balik tayo dito. Mapapansin nyo yung mga green, pag sinabing mga green, okay yan, naka-up, tapos ito naka-up, diba? So kung mapapansin nyo, meron tayo ditong isang port naka-color orange, naka-up yan, naka-up din yan, pero nasa state siya ng blocking mode. Okay, naka-blocking mode yan. So ibig sabihin, pag si switch 1 naka-receive ng traffic, broadcast niya yan papunta kay switch 2, and then papunta kay switch 3. Si switch 2, pag finorward niya kay switch 3, iba-block niya na kasi i-drop niya na kasi naka-blocking. Ngayon si switch 3, po-forward niya yan kay PC2, tapos po-forward niya yan kay switch 2, pero hindi na mangyayari yun dahil naka-blocking port. So na-eliminate natin yung loop. Ngayon, para ma-reach ni PC1 si PC2, ito lang yung kanilang way. Yan, switch 1 papuntang switch 3. Okay, so ngayon pag itong link na to nag-down, itong blocking mode na to, meron tong proseso mag-learning state, ganun, magpo-forwarding state, parang ganun, yan, ganun, hanggang sa ma-establish na yung connection na to, and then magiging green na to, magiging forwarding na to, forwarding. So ngayon ang traffic from PC1 to PC2 papunta na rito, yan, pag ganyan na. Ayan, so makikita nyo, tanggalin natin to, tapos antay lang tayo ng konti. Ito, antay natin to. So, alam ko may forward dito. Ayun, pinorward ko na, naging green na siya, diba? So yung blocking na state ng port naging forwarding na. So ngayon balik natin yung cable FA0/3. So pag binalik natin yun, magkakalculate sila ulit yung learning state, yung ganyan, yung forwarding state. May process to pero try ko i-tackle yun sa inyo sa susunod.
So ito muna, general idea muna tayo rito. Forward na natin So yun, bumalik na. Ayun naging forwarding state na rin to. And then ito, naging blocking state. So yun yung yun yung purpose ng spanning tree protocol. Piniprevent niya yung layer 2 loop, especially sa mga redundant switches gaya nito. Okay? So ngayon, papakita ko sa inyo So tatanggalin ko yung i-remove ko yung spanning tree. No spanning tree VLAN 1. Dito rin, no spanning tree VLAN 1. So dito rin sa switch tree, i-remove natin yung spanning tree para walang network loop prevention. So no spanning tree VLAN 1. Makikita nyo yung port kanina na blocking, naging forwarding na. So forwarding na yan lahat. So forwarding na to. Lahat sila forwarding na. Okay? So burahin natin yung clear MAC address. Tanggalin natin yung MAC address kasi na-learn na yan nila switch Clear MAC address table. Tapos ito, ganun din. Clear MAC address table. Okay. So may papakita ako sa inyo. Show MAC address table. So makikita nyo, itong mga MAC address na to, ayan yung MAC address ng mga port na to. Ito, yung mga port. So huwag nyo na muna yung show MAC address table. Yan. Yan yung mga MAC address nila. Yung mga magkakatapat na port na yan. Yan yun. Show address table. Yan. So ngayon, makikita nyo naman yung MAC address PC1. Dito tayo mag-base 34E1. So wala pa dyang 34E1. Ito si PC2 4793. Wala dyang 40. Okay, switch 2 wala rin yung 4793 tsaka 34E1. So hindi pa nalalearn ng mga switch yung MAC address ng dalawang PC. So magsa-simulate tayo guys, papakita ko sa inyo. So try natin mag-ping. Mag-send na tayo ng traffic sa PC2. Makikita nyo, forward ni PC1 yung traffic sa switch 1. Ayun, makikita nyo sa switch 1, na-learn niya, ayun 34E1, na-learn niya yung MAC address ni PC1 na dito sa FA0/24. So next, so brain outcast ni switch 1 kay switch 2 at switch 3. Check natin ngayon si switch 2. So ngayon, ito lang yung MAC address nila kanina, diba? Switch 2 tayo. So na-learn ito 34E1, ayun parehas. So na-learn niya via FA0/1. Ito. Ganun din si switch 3. Ayun 34E1, na-learn niya via FA0/3. Ayan, ito. Kasi dito ayan mang. Diba? So na-learn ni switch 3 dito. Ayan. Tapos ito si switch 2 dito sa FA0/1. So ngayon, ganito ang mangyayari. Isa pa. Boom. Papaasa ni switch 3 at switch 2 yung frame na tatanggap nila kay switch 1. Kumbaga nagpasahan sila. Makikita nyo kay switch 2. Ito yung PC, MAC address si PC1. FA0/1. Dito nyo na yan na learn. Ngayon, boom. Naging FA0/2 kasi naka-receive siya dito galing kay switch 3. Ngayon si switch 3 yung na-learn niyang MAC address ni PC1 dito sa FA0/3, boom, naging FA0/2 na rin, diba? Nakikita nyo, nagkakaroon sila ng MAC address flapping, nag-update sila. So itong ginagawa natin parang in-step by step natin. Pero in the background, mabilis to. Mag-amplify ito, magdadami ito, magmumultiply ito. So, ngayon, kita nyo si nakita nyo yung na-learn ni na-learn ni switch 1 yung
MAC address ni PC1 dito, FH0/24. Pero ang gagawin kasi na switch 2 at switch 3, po-forward niya yan parehas. Boom. Pinorward. So ngayon, makikita nyo, yung MAC address ni PC1 at nasa FH0/24, boom, naging FH0/1. Makikita nyo naman dito, ayan o, yung gumagalaw-galaw na yan. Ibig sabihin yan, na-learn ni switch 1, yung MAC address ni PC1, ngayon dito sa link na to, dito sa port na to. Diba? So ngayon, narilito na siya. Kung kanina niya isusend yung traffic. So, isa pang step, boom, pre-nodecast niya ulit. Kasi hindi niya, ayun o, pre-nodecast niya ulit dito, tapos dito. Kasi hindi alam ni switch 1 kung sino sa dalawa yung papasahan niya. So ngayon, pre-nodecast niya. Tapos sinend niya rin kay PC1. Ngayon, XX yan, nag-XX yan kasi yung na-receive nito ni PC1 na frame is sarili niyang MAC address. Hindi naman yan yung ano niya yung hinahanap niya. Ang gusto niya malaman, MAC address nito. Itong IP na to. Diba? So, yun. Ganun guys ang nangyayari behind the scenes. Tuloy-tuloy yan. Mag-amplify yan, mag-duplicate yan. Magkakaroon niya ng loop. Tapos mag-break na yung network. Magkakaroon ng congestion. Magkakaroon ng MAC address table. MAC address table na unstable. MAC address flapping. CPU hike. Ano pa ba? Broadcast storm. Hanggang sa malunod na tong network nyo. Mag-down or wala na. Hindi nyo na magagamit. Unless tanggalin nyo tong isang link or patayin yung isang switch. Magda-down ng buong network. Okay? So nakita nyo yung ano guys. Nakita nyo yung purpose ng spanning tree. So yun lang guys. Bale sa next video ko, GNS3 ang gagamitin natin pang testing. Ito. Tapos dalawang Windows 7. Ayan, naka-ready na yan. And then tatanggalin natin yung STP, yung spanning tree protocol dito. Makikita nyo na maglalag tong mga switch natin. Yan, maglalag yan. Hindi na natin magagalaw to. Ayun yung papakita ko sa inyo yung pinaka-actual na loop, network loop. Okay, kasi dito sa Packet Tracer medyo ano to tawag dito, pinasimple to ni Cisco Parang maraming tinanggal dito na ano. Hindi niya talaga sinasimulate yung totoong broadcast storm or network loop. So ito, real ano tayo, real device, real ano tayo, switch. Yan, makikita nyo na maglalag talaga to. Okay guys, so yun lang. Maraming salamat.